Vera's POV. O Adam, lumingon to sa likuran nila na para bang may hinahanap bago muling bumaling sa kanya. Nakita ko siya kanina, gusto mo bang hanapin natin siya? Bahagyatong tumagilid dahilan upang makita niyang itsura nito sa bahagyang liwanag ng ilaw. Kulay brown ang mga mata nito, makapalang kilay na bumagay sa malalim itong mga mata. Matangos ang ilong at natural na mapula ang labi. For short, gwapo. Gwapo na hindi mukhang maangas. Di rin mukhang pilyo. Kumbaga normal lang pero seryoso. He seems nice at kung ibang babae sigurong titingin dito malamang mai-inlove ka agad. Too bad, hindi kasi siya ganong tipo ng babae. Hindi na. Hanapin ako. Raven? Natigilan siya at kapwa sila napatingin ni Raven sa likuran nila dahil sa malakulog na boses na yon. Kahit ka napakarami ang bisita at narito ngayon sa party, hindi niya may pagkakamali kung kanino ang boses na yon. Hey Alexander! Bati naman ni Raven kay Alexander na parang normal lang ditong lahat. Hindi kaya nito nahalatang inis sa boses ni Alexander? Kanina ka pa rito? Tanong ni Alexander bago bumaling sa kanya. Magkakilala kayo? Nope, halos kakarating ko lang din. Tumingin din si Raven sa kanya na kinailang niya naman. Dalawang pares na mga mata ba naman ang nakatingin sa kanya kung di pa siya mailang. Well, I heard her talk. She's my wife. Bale walang putol naman ni Alexander kay Raven habang siya'y nanlalaki ang mga mata. Alexis, Santiago, and Vera, this is my friend Raven Bautista. Hinawakan ni Alexander ang kamay niya. Hinila siya papalapit dito. Excuse us bro, may pag-uusapan lang kami ng asawa ko. Walang sabi-sabi, inakay na siya ni Alexander papunta sa kung saan. Nang lingunin niya naman si Raven nakatayo na ito sa balkonahe. Parang naluluhan na dahil sa lalaman nito. Natigil ako sandali. May kausap ka ng ibang lalaki at peste, Vera, he is my friend. Alam na alam ko nang di ikaw nabitukan ni Raven pagdating sa mga babae. Galit nitong sabi at saka siya tinulak palayo sa isang silid. Huwag mo kong pangunahan at wala kang pakialam. Sagot niya naman at saka bahagyang umatras nang marinig niyang pagbukas ng pinto. At hindi kita asawa. Huwag na tayong maglokohan, Alexander. Total alam mo rin naman kung sino ko. My dear Vera. Lumakad to palapit sa kanya dahilan para mapaatras siya ulit at lumapat ang likuran niya sa isang mesa. Tingin mo ba, nakikipaglokohan ako sa'yo? Nakikipaglaro? Sinabi ko naman na sa'yo, diba, kung hindi mo kayang ibalik ang peste ka? Sino sa tingin mo para sunduin kita at pangaralan ako? Putol niya rito. Di mo ako mapapasunod sa gusto mo at hindi rin ako pa pwedeng manduhan. Una, hindi kita asawa. Pangalawa, asawa ka ng kapatid ko. At pangatlo, we enjoy each other's body. Sa pagkakataong to, si Alexander naman ang pumutol sa mga nais pa niyang sabihin. And let me tell you, Vera, inapit siya nito na kinabigla niya naman. Hindi pa ako tapos sa'yo. Walang sabi-sabi, sinakop ni Alexander ang labi niya sa mabilis na paraan. Di siya agad nakapanglaban dahil hindi niya naman yon inaasahan. Nang bumaba ang labi nito sa balikat niya, napasinghap siya. Alexander! Pinipilit niya ako mawala rito pero mahigpit ang pagkakahagpos nito sa bewang niya. Pitiwan mo ko, Alexander. Ano ba? Why would I do that? Binuhat siya nito upang iupo sa mesa sa gitna ng kwarto, tsaka siya muling hinagkan. Hinila kita. Nagpahila ka naman. Para may gustong kumuwalang init sa kanya na maglakbay ang labi nito. Alexander? Kinakapos na ang hininga niya at unti-unti na nagpapadala. Wala na ang pagtutol sa boses niya kundi napalitan na ng pagpapaubaya. Goodness, why does Xavier make me feel this way? Bakit napakadali niyang sumuko dito? Bakit napakabilis mag-init ng katawan niya tuwing napapadikit dito? Alexander! Impit niyang muli. Ang usal na dumako ang labi ni Alexander sa pisngi niya hanggang sa labi niya naghihintay sa hagkan nito. Yes, babe? Halos pabalong na siyang nasabi ni Alexander tsaka nito hinagkan ang labi niya. God, she missed this man. Napayakap siya sa balikat nito nang maramdaman niya. Dahan-dahan nitong binababa ang zipper ng damit niya sa likuran. Alexander, what are we doing? She asked, almost whispering. Kinagat niya ang labi nito ng mapang-akit. Goodness, I miss you so much. Parang magwawala sa saya ang puso niya dahil sa sinabi nito. I miss you too. Walang pakiram si Vera kahit saan pa sila humantong ni Alexander. Kahit nang marahan siyang inihiga nito sa mesa, hindi na siya tumutol pa. Ang tanging nasa isip niya lamang ng mga sandaling iyon makasama ito at ang ligayang makakamta nila sa piling na isa't isa. That's all she can think about and that's all that she cares about. Alexander's POV. Pwede mo akong hagkan pabalik but still, no pressure baby.
Pakiramdam ni Alexander ay first time nilang magsasalong muli. Because the first time he took her, he thought she was Alexis, his wife. But now, hindi na siya maaaring magkamali pa. Her smell, ang labi niya, ang mga tunog ng kanyang pagsigaw. Everything about her shouts differently from his wife and she was his. I want you, aniya sa pagitan ng kanyang mga hagkan. Parang natulala ang mga mata ni Vera. Then, make love to me. Yun na sana ang pinakadakilang imbitasyon na maaari niyang hilingin, but he knew that something is going on with her beautiful mind. Hindi siya sigurado kung may binabalak na naman ba ito o kung ano bang iniisip nito, pero wala na siyang pakialam pa. Ang gusto niya lamang ngayon, makasalo siya at maibigay sa kanya ang kaligayahan. Ano kung ginagamit o pinaglalaroan lamang siya nito? Ang gusto lamang naman niya ay maibsan ang tawag ng kanyang katawan. She wants to play? Then he will give it to him. Hanggang sa hinagkan siya nito. Sa sandaling matikman niya muli ang kanyang mga labi, he knew it was the point of no return. Wala nang orungan. Marahan, magaan at higit sa lahat, maingat. Yun ang kauna-unang hagkan na pinagsaluhan nila na alam niyang totoo ito sa sarili nito. Nagpapasalamat siyang konti lang ang alak na nainom nito. Ibig sabihin, nasa katinoan pa ito at nasa tamang huwisyo. Malinaw sa utak ni Vera kung sino at ano ang gusto nitong makisalo. Maalala nito ang gagawin nila at sisiguraduhin niya tatatak iyon sa isipan nito. Maya-maya pa sinimulan na nila ang kanina pang gustong nilang mangyari. Pinuno ni Vera ng mahihinang sigaw ang loob ng kwarto hanggang sa sabay na nilang naabot ang sukdulan. Vera's POV. Kinaumagahan, daig pa ni Vera ang nakipagsagupaan sa 10 kabayo. Masakit na ang katawan niya. Nilibot niya ang kanyang paningin sa loob kung saan silid siya naroon. Nagtatakang napabalikwas naman siya nang upo sa gitna ng kama. Puting kisame, chandelier at mga gamit ng panglalaki. Nasaan ako? Nagtatakang tanong niya sa kanyang sarili. Akmang tatayo na sana siya ngunit nakaramdam siya na matinding hilo at pangangasim na sikmura. Siguro dahil sa alak na nainom niya kagabi. And speaking of last night, OMG! Nasapo niya ang kanyang sentido at marahang hinilot yon. What have I done? Damang-daman niyang pag-iinit ng kanyang pisngi nang maalalang nangyari sa kanila ni Alexander kagabi. Hindi siya lasing at di rin na parami ng inom. Kaya naman tandang-tanda niya kung gaano siya kagaling. Nadala na naman siya sa init ng yakap at hagka ni Alexander. Siya pa nga ang halos nag-udyok dito para gawin ang bagay na ginawa nila. Patong-patong na ang kasalanan niya. Malamang wala na talaga siyang puwang sa langit. Inalis niya ang puting kumot na nakapulupot sa kanyang katawan at akmang bababa mula sa kama. Ngunit gano'n na lang ang palalaki ng mga mata niya nang tumambad sa kanya ang kabuuan ng katawan niya. Ni isang saplot wala siya. Nilibot niya ang kanyang paningin. Umaasang makikitang nagkalat niyang damit sa loob ng silid pero wala. Malinis na malinis ang kwarto maliban sa kanya na makambruha. What the? Where are my clothes? Kasabay ng pagliligodon niya ay siyang pagbukas ng pinto. Good afternoon. Nakangiting bungad sa kanya ni Alexander. May hawak itong tray na may pagkain at juice. Kumunot ang noon niya habang nagtatakang sinusundan to ng tingin. How's your sleep? Tanong nito at nilapag ang tray na hawak nito sa bedside table. Nasaan ako? Balik tanong niya rito. Bakit wala akong damit? Nasaan ang mga damit ko? Nasaan si Adam? Sunod-sunod niya pang tanong dito. Di niya tuloy maiwasan isipin kung may balak ba itong kidnapin siya o di kaya'y pa-salvage. Narito ka pa rin sa mansyon. Bale walang sagot nito. Pinalaba ko ang mga damit mo at si Adam naman kagabi pa umalis. At bakit mo ba siya hinahanap? Tila naiirita nitong sabi. Lukot pa ang kilay nito habang nakatitig sa kanya. Nagpantig naman ang tenga niya sa kaalamang iniwan pala siya ng tuluyan ni Adam kagabi. Tinaasan niya rin ng kilay sa Alexander na mapansin niyang may sinusupil tong ngiti sa labi. Napansin siguro nito ang pagkairitang nakabadha sa mukha niya. Huwag mo ko niloloko, Alexander, ha? Pinanlakihan niya to na mata at saka inirapan. Ano ba yung dala mo? Ba't ang baho? Nairita siya dahil kumakalat ang aroma ng daladala nito sa loob ng kwarto. Lalo din tuloy siya nakadama ng pangasim ng tiyan. Hindi ka pa nag-breakfast kaya tinalhan kita ng lunch. Yan ang niluto ng cook. Ayoko yan. Di ko gusto yung amoy. Asik niya rito. Kung gusto mo ikaw ang kumain. Di niya rin alam kung bakit pero di niya talaga type ang amoy ng pagkain dala nito kahit na nga ba kumakalam ng sikmura niya sa gutom. Isa pa may nararamdaman siyang kakaiba. Kanina pa humihilab ang sikmura niya at parang gusto niyang maduwal.
Pesting hangover. Kaya iniwasan niya talaga ang uminom ng alak eh. Then what do you want? Bale walang tanong nito habang seryosong nakatitig sa kanya. Gusto ko nang umuwi. Umiwas siya ng tingin kay Alexander. Tsaka lumayas ka sa harapan ko ngayon. Paano ko pupunta ng banyo kung narito ka? Giit niya pa. Di niya alam kung bakit pero hindi niya tayo panghilatsa ng pagbumukha ni Alexander ngayon. Naiirita siya rito. Kung pwede nga lang suntukin to'y baka nasuntok na eh. Bakit pansungit mo? I was just being so nice. Peste ka? Pagpuputol niya rito. Nairita ako sa pagbumukha mo. Napailing na lang si Alexander at saka tumayo na. Pagkaalis nito agad niya namang tinapis ang kumot sa katawan niya at nagmamadaling tumuloy sa banyo. Hindi niya pa naisasarang pinto nang unyapit na siya sa inodoro at doon dumuwal ang dumuwal. Nagtitimpi lang siya kanina pero gusto niya na talagang maduwal habang nag-uusap sila ni Alexander. Wala siya masyadong kinain kagabi kaya naman mas lalo pang nagpahirap yon sa kanya dahil wala siyang mailalabas. Pero parang gusto niyang iduwal ang lahat ng nasa loob niya. My goodness! Gigil na sambit niya pa habang maring nakahawak sa inodoro. Are you okay? Natigilan siya sa kinaupuan nang marinig ang bariton ng boses ni Alexander mula sa kanyang likuran. Do you need help? Dugtong pa nito na kinairap niya naman. Do I look okay? Kita mong halos iduwal ko ng laman sa tiyan ko, magtatanong ka pa? Singhal niya rito. Dumapit si Alexander sa kanya, marahang inaplos ang likod niya. Sabihin mo kung may kailangan ka. Kung anong pwede kong gawin? Maligo ka? Putol niya sa nais pa nitong sabihin. Baho mo? Napahinto naman si Alexander sa pagkaplos sa likod niya at parang di makapaniwala sa sinabi niya. Baby, kaliligo ko lang. Pwes, maligo ka ulit. At wag mo ko mababy-baby ha, bibigwasan kita. Di niya alam kung ba't siya naiirita kay Alexander, pero kumukulo talaga ang dugo niya ngayon dito. Narinig niya na lang ang pagbuntong hininga ni Alexander, tsaka walang pakialam na hinablot ang kumot na nakapulupot sa katawan niya. Gusto mong maligo ko ulit? Nanlalaki ang mga mata niyang napatitig dito, lalo na mabilis itong natanggal ang suot nitong damit. Fine, then let's take a shower together. Pagkasabi niya noon, binuksan kaagad itong shower. Binuhat siya upang itapat doon. Si Alexander din na nagsabon sa kanya at nag-shampoo. Okay na sana. Ang problema, nangangatog siya dahil sa lamig ng tubig. Hindi yata na-inform ang bugok na malamig ang tubig sa mansyon ng mga to at nakalimutang itimpla ang heater. Wala sa loob na yumakap siya rito. Siniksik ang katawan niya sa katawan ni Alexander. Wala siyang pakialam kung may bagay siyang naramdaman sa bandang puso niya dahil ang mga oras na to ikawawala niyang lamig. Vera, it's so cold. Nanginig ang labing sambit niya at saka mas nangunyapit pa rito. Ang bugok mo talaga. Kagad siyang minanawa ni Alexander bago binalat ang tuwalya. Pinangko na rin siya nito at nagmamadali siyang iniupo sa kama. Umiwas naman siya ng tingin na makita ang kabuuan ni Alexander na ngay kumukuha na ng damit sa closet nito. Maya-maya pa sinuotan na rin siya nito ng puting t-shirt at inabutan ng putiring boxer. Yan lang may papahiram ko sa'yo. Unless you wanna use my tudyo nito sa kanya. Kagad niyang sinuot ang boxers nito at sumakto naman sa kanya. Ang t-shirt nito umabot hanggang sa kalahati ng hita niya at mukhang dalawang siya ang kasya. Si Alexander na rin ang nagsuklay ng buhok niya. Halika, let's eat. Hinila siya nito patayo at takmang hihilahin na rin paalis ng silid. I wanna go home. Pakitawagan na lang si Adam para ihatid ako. Sinalubong niya ang tingin nito bago muling nagsalita. Isa pa, alam ba ng parents mo na may ibang babae kang kasama rito? Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Alexander. Wala naman sila. Kanina pang umaga umalis, tsaka aalis na rin naman tayo maya-maya. Muli nitong hinawakan ng kamay niya at tinila na siya patuluyan paalis ng kwarto. Kumain muna tayo before we talk about us. Matapos ang urong-sulong at paghihilahan nila, nakumbinsi na rin siya ni Alexander na kumain na muna. Pagkaupo pa lang nila sa kusina, kaagad nang hinainan sila ng kasambahay ng mga ito ng pagkain. Tahimik na ang buong mansyon at parang walang parting nangyari kagabi. Kahit saan siya tumingin, malinis na ang paligid. Bukod din sa kanilang dalawa at mga kasambahay, wala nang ibang tao. Saan pumunta ang mga magulang mo? Kuryosong tanong niya kay Alexander na ngayon naglalagay ng kanin sa plato niya. Bataan? Simpleng sagot lamang nito. May aasikasuhin doon si Dad. Siyempre kasama si Mama. Eat up! Nang mapatingin siya sa pagkain nasa mesa, kagad nanubig ang bagang niya. Sa tingin niya napakasarap ng adobong karne ng baboy, kaya naman di na siya nag-atubili pa at kumain na rin.
Tahimik lang sila habang kumakain na tila ninanamnam ang bawat sandali hanggang sa hindi niya na namalaya nakatatlong ulit na siya at kuha ng kanin. Favorite mong adobo? Maya-maya itanong sa kanya ni Alexander. Bakit ipagluluto mo ako? Balik tanong niya rin dito. Wala siyang alam sa pagluluto, lalo na sa mga putahing pang-ulam. Nasanay siya sa order, drive-thru at sandwich lang kayang-kayang ihain. Pwede naman basta't sa akin ka uuwi. Nabitawan niya ang kutsara at tinidor na hawak niya dahil sa sinabi ni Alexander. Ano ba ang gustong palabasin ng lalaking to? Na sa isang pitik may ipapa-oo na siya nito? Na kahit kasal ito sa kambal niya, magkagawa pa rin itong lahat ng gusto nito sa kanya. What? May masama ba sa sinabi ko? Nagtatakang tanong ni Alexander sa kanya bago tumingin sa bumagsak niyang kutsara at tinidor sa plato. Alexander, hindi ako laruan. At lalong di ba yung babae para makipaglaro sa'yo? Nanlilisik ang mga matang tugon niya na kinangisi lamang nito. Sana naisip niya ng kambal mo matapos niyo akong paglaro ang dalawa. Binabari nito ang hawak nitong kubyertos tsaka nagpunas ng bibig bago muling tumitig sa kanya at nagpatuloy. Bakit niyo ba ako pinaglaruan ng kambal mo? Sige nga. What is the reason behind those lies, Vera? I thought we're okay. Kala ko pa naman magiging masaya at maayos ng pagkasama namin ng asawa ko kahit nag-uumpisa pa lang kasunduan ng pagpapakasal naming dalawa. Akala ko kasi siya pa rin ang babaeng kasama ko ng halos 6 na buwan sa isang bubong. Lahat pala ng akala ko hanggang akala na lang dahil puro kasinungalingan ang pinapakita mo sa akin. Napailing si Alexander habang siya naman ay hindi makapagsalita. Bakas na bakas sa mukha ni Alexander ang galit at kalituhan. Kitang-kita niyang emosyong yon sa mga mata nito. Nahihiya siya sa ginawa niyang panloloko dito. Akala niya rin kasi iba si Alexander sa mga lalaking nakilala niya. Akala niya tulad ng sinabi ng kambal niya, walang puso ito at puro pasakit lang ang hatid sa mga babaeng katulad niya. But then, nahulog siya sa sarili niyang pagpapanggap. Sa sarili niyang patibong, di niya inaasahan na sa maikling panahon na pinagsamahan nila, mahuhulog siya rito. Naisuko niya rito ang pinakaingatan niya dahil tulad ni Alexander akala niya rin pwedeng magkaroon ng sila. Pero ang totoo, simula pa lang ng pagpapanggap niya, dehado na siya. Tumayo si Alexander, akmang iiwan siya sa hapagkainan. Kaya naman, tumayo na rin siya kahit bigla siya nakaramdam ng pagkahilo. Kumapit na siya sa sandalan ng upuan at mariing pumikit. Ikaw lang naman ang naiiwan. Putol nito sa kanya. Nadama rin niya na lumapit ito sa kanya at magang hinaplos ang pisngi niya. Sa ginawa ni Alexander, sumikto ang puso niya. Ngunit ang hindi niya maintindihan kung bakit biglang nangasim ang tiyan niya at muli na namang nasusuka. Kaagad niyang tinakpan ang bibig niya upang mapigilan ang duwal na gustong kumawala roon. Are you okay? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Alexander na mapansin ang pagtakip niya sa kanyang bibig. Testing hangover? Yun lang at nagmadali na siyang pumunta sa lababo upang doon dumuwal. Ngayong marami siyang nakain, marami rin siyang naiduwal. Halos mawalan siya ng mali at palambutan ng tuhod dahil sa nangyari sa kanya. Remind me not to drink alcohol again. Naiinis ng sigaw niya kay Alexander. Tapos ang baho-baho mo bang pwisit ka? Giit niya pa. Oh, bakit nasali ako? And I'm sure napakabango ko. Baka may problema lang talaga dyan sa ilong mo. Napipikaw na rin itong sabi bago lumapit sa kanya. Magaan itong hinaplos ang likuran niya upang pakalmahin siya. Pero ang siste, hindi ito nakakatulong sa kanya at lalo lang dumadagdag sa paghihirap niya. OMG, ang baho mo talaga. Hindi ko kayang tagalan. Ang amoy mo. Gigil pa rin niyang sabi at saka tuluyan ng nagkilamos. How many times do I have to tell you what is happening here? Pareho silang natigilan at sabay na lumingon sa kanilang likuran na marinig ang tila kulog na boses na iyon. And that voice made me feel comfortable. What are you doing here? At tanong ni Alexander sa kapatid nito na si Adam na kakarating lang. Excuse me? Pinag-cross naman ni Adam ang mga braso nito tsaka sumagot sa nanggagaliting si Alexander. The last time I checked, bahay ko rin naman to kaya't may karapatan akong pumunta dito, right? What I mean is, oh my, kayong dalawa. Singit na lamang para matapos na ang pagbabangayan ng mga ito. Nanahimik naman ang dalawa habang marahan pa rin hinaplos ni Alexander ang likod niya. Ano nangyari sa'yo? Maya-may tanong ni Adam sa kanya bago to lumapit sa tabi niya.
Napasobra yata ang kain ko. Sagot niya pero mukhang di naman kumbinsido si Adam sa sinasabi niya. Fine. Napainom ako kagabi dahil nilayasan mo lang naman ako and here I am halos iduwal ko na pati kaluluwa ko dahil sa hangover. Ayan. Sige, alak pa. Alak lang ng alak hanggang sa maluto na yung atay mo. Singhal ni Adam sa kanya na hindi niya na pinagkabalang pansinin. Mawalang galang na, Ma'am Alexis. Singit naman na matandang kasambahay nila Alexander na may hawak na isang baso ng tubig. Hindi yata siya nito nakilala at ang alam nito, si Alexis, siya ang kambal niya. Bakit po? Maangyang tanong sa matanda. Kayo bang dalawa ni Sir Alexander nag-ano na? Kumunot ang noon niya sa naging tanong nito. Anong ano? Nagsalo na? Baliwalang sambit nito na kinulaki ng mga mata niya. Naging maligalig naman ang dalawang lalaki sa tabi niya. Kasi kung may nangyari na sa inyo ni Sir, hindi malabong buntis ka. Sa tanda ko nang to, hindi ako magkakamali sa kung ano ang senyales ng pagdadalang tao. Natigilan siya at tila pinanlamigan ng katawan bago tumingin kay Alexander. OMG, buntis? As in pregnant? May baby sa loob ng tiyan? Sunod-sunod na napailing na lamang si Vera sa sinabi ng kasambahay nila Alexander. Hindi siya po pwedeng mabuntis. Lalong di pwedeng si Alexander ang ama. Paano nga kung, are you really pregnant? Halos magkapanabayang tanong ni Adam at Alexander sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung matatawa o mapipikon sa itsura ng dalawa. What the? Sinong kalbo naman ang nagsabi sa inyong buntis ako? Naiiling pa rin singhal niya sa mga ito. Yaya Nelia, sagot naman ni Alexander. And she's not kalbo. Dugtong naman ni Adam. Mga ningalan niya ng pag-untugin ang dalawa dahil sa kapesya ng mga to. Nang umalis ang kasambahay, akmang tatalikod na rin sana siya, ngunit nahawakan ni Alexander ang braso niya. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Mariin itong sabi habang nakatitig sa kanya. Na para bang binabasa ang laman ng kanyang isip. Bukod sa pagsasinungaling mo, may tinatago ka pa ba sa akin? Anito sa seryoso pero kalmadong tono. Ano namang itatago ko sa'yo? Singhal niya rito. Wala siyang pakialam kahit may makarinig sa kanilang katulong ng mga to. At kahit panasarap ni Adam na maang nanonood sa kanila habang kumakain ng chichirya. Peste, Adam, lumayas ka nga sa harap namin. Kita mong nag-aaway na kami rito para nag-e-enjoy ka pa dyan na at nanonood ng pelikula. Ngumiti naman ang bugok tsaka nag-peace sign. I'm good here. Sige lang, ituloy niyo lang. I'm just watching. Anito na kinairap niya na lamang. Bitawan mo ko, Alexander. Aalis na ako at pwede ba? Tigilan na natin tong kalokohang to. Matagal mo na akong pinaalis, di ba? So please lang, tantanan mo ko. Muli niyang singhal kay Alexander na mukhang wala namang balak bitawan ang braso niya. FYI, hindi kita pinaalis. Ikaw ang kusang umalis. Pero hindi naman ako ang tuloy na asawa mo. Putol niya rito. Pero nagpanggap ka na ikaw ang asawa ko sa loob ng halos 6 na buwan. Kaya nga lumayas na ako Dahil wala namang maidudulot na maganda para sa akin ang pagpapanggap ko. At ginawa ko lang yon para tulungan ng kapatid ko na pinakasalan mo nga pero niloloko mo naman ang harapan. Ngayong tapos na ang pagpapanggap ko, tapos na rin ang pesting usapan natin na to. Halos saburin niya ang hininga at magtalsikan ang laway niya sa sobrang gigil niya kay Alexander. Hindi niya rin alam kung bakit pero ang tindi ng pagkainis na nadarama niya para dito. Sana naisip mo yan bago niyo ako pinagdaroan ng kapatid mo? Ay wow, Alexander, kumakariya ka parang ikaw naman Pinapaalala ko lang sa'yo, birhen ako na may mangyari sa atin. But look at me, chill lang. Pero ikaw na nga nasiyahan, ikaw pang parang silang nanggagalaiti sa galit dyan. At bakit? Ano ba ang pinaglalaban mo ha? Muli niyang putol dito. Isa pang sigaw, pipitikin niya na ang lalamunan nito. Nakarinig sila ng pagtikim kaya naman, pare-pareho silang napatingin sa bukana ng kusina. At gano'n na lang ang panlalaki ng mata ni Vera na mapagsinong nakatayo roon. What is happening here? Nagtatakang tanong ni Mr. Gafford bago bumaling sa kanya. And who is this lady who looks exactly... Hello Mas talo pang nanlaki ang mata niya nang halos kakarating lang ng 2 babae. Tulad din ni Mr. Gafford nakatingin ng mga to sa kanila na di na nga nito natapos ang nais pang sabihin dahil sa pagkabigla. Vera? Halos pabulong na tawag sa kanya ng kambal niyang si Alexis, nakasabay ng ginang. Kaagad siyang tumakbo paalis sa kusina. Paalis sa 3 pares ng mga matang nakatitig sa kanya at naguguluhan. OMG! She was caught big time. Hindi niya inaasang makikita siya ng mag-asawang Gafford sa mismong mansyon ng mga ito.
And worst, kasama pa namang itong kambal niyang si Alexis. Anong iisipin ng mga to para sa kakambal niya? Sigurado siyang pupupugin ng mga to ng tanong ang kambal niya. She does not want her twin sister to feel awkward at ayaw niyang rin magalit ang pamilyang Gafford sa kapatid niya. Wala ito sa plano niya. Hindi nga sumagi sa isip niyang magpakilala sa mag-asawang Gafford. Pero ito, ang mga ito na mismong nakadiskubre na nag-e-exist pala siya. Oh God, I'm sorry Alexis. Naluluhang bulong niya sa kanyang sarili, tsaka dire-diretsyong lumabas sa mataas na gate ng mansyon ng mga Gafford. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at kung tama ba ang dang tinutuko niya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makaalis na siya.